Iyon no, another project na naman tayo ngayong araw mga kaputi. At ang aking client ay from Canada. At talagang nagpunta pa talaga siya dito sa aking shop para magpatato. Bali, ang ating client ay matagal nang nagpa-schedule sa atin. So, bali, ano pang gagawin natin? Simulan na. Bali, yun nga. Kaya balak magpatato ng ating client ngayong araw dahil ang ating client ay lilipad na papuntang Canada. Kaya bago siya lumipad papuntang Canada ay gusto pa niyang munang magpatato bago siya lumipad. Kaya itong design ng ating client, ito po yung binigay niya sa aking layout at syempre hindi natin gagayahin yung design na binigay ng ating client. Mas maganda pa rin pag mayroon tayong sariling gawa at original design na may tatato sa kanya para kapag may nakakita ng kanyang tato ay wala siyang kaparehas. Kaya sa mga nagbabalak dyan na magpatato, kung mayroon kayong dalang mga design o reference ay maaari nyo itong ipakita sa akin at gagawa natin yan ng layout o paraan para mapalitan or mabago yung design na ipapagawa ninyo para kapag may pinuntahan kayong mga lugar na hindi nyo kabisado ay nakakasiguro kayo na wala kayong kaparehas sa design na pinagawa nyo. Kasi pangit naman tignan kung kokopyahin natin yung reference mismo tapos kapag may pinuntahan kang lugar ay may kaparehas ka pala. Kaya ang kagandahan din dyan ay mayroon ka ring originality sa design na ginagawa mo. At syempre para wala din kaparehas yung tattoo ng client na nagpunta sa'yo. Kasi yan yung common na tinatanong kasi sa akin lagi ng mga kliyente na baka may kapares nga daw sila sa kanilang design na pinapagawa. Kaya ang ginagawa ko ay sa mismong araw na lang ng schedule ng ating mga client ko, in-edit yung design na ipapagawa nila dahil mas makikita nila yung edit na kakalabasan ng design na ipapagawa nila. At kung may mga mali man or papalitan dun sa design ay magagawan ko siya ng paraan dahil siyempre actual naman yung editing ng design niya kaya mas panatag siya na may originality yung design na ginagawa namin at wala siyang kaparehas. Bali dito ay gumamit ako ng 7 round liner at sa Magnum naman ay 11 round Magnum naman kasi maliliit lang naman yung mga space na kukulayan ko, hindi naman siya ganun kalapad. Kaya nakadepende din yun sa ginagawa mong pyesa, yung lapad ng karayom na ginagamit. At kung ano yung sanay mong gamitin dun sa piece na ginagawa mo. Basta ako kung ano yung pwedeng gamitin na pasok dun sa design na ginagawa ko, yun ang gagamitin kong karayom. Basta hindi ako mahirapan. Kahit gumamit pa ako ng 4, 5, basta hindi ako mahirapan sa design na ginagawa ko kasi kapag iisang karayom lang yung ginagamit mo, yung parang nagtitipid ka ba, mas lalong tatagal yung trabaho mo. At ang malala baka ma-overwork yung ginagawa mong pyesa. May possible na magsugat-sugat ito habang naghi-healing siya, habang sa healing process. Kasi yun nga, tinipid mo sa karayom tapos ang lalaking space pa yung ginagawa mong pyesa. Maaring masira yung tato or pangit yung kalabasan nito pag nag-healing siya. Kaya pala ito yung pinatato ng ating client dahil doon nga pala siya nagtatrabaho sa Canada. At tinanong ako ng ating client kung ano nga ba yung pwedeng ilagay na tattoo sa kanya. Yun, sabi ko sa kanya kung may reference ka, bossing, pwede mo naman itong ipakita sa akin. At yun nga, ipinakita niya sa akin tong design na to at syempre dapat ayusin natin at palitan yung pyesa na gagawin natin. Dahil ang work ng ating client sa ibang bansa ay skilled worker. Opo, construction po yung work niya doon. At skilled po yung specialty niya. Mason ba? O, di ba? Sana all. Kahit nagko-construction, nakakapunta na ng abroad. Bali dito ay halos patapos na po kami sa pyesa na ginagawa namin. Bali puti, dilaw na lang po yung ilalagay ko. At dito yung ating bossing ay talagang wala pa rin siyang nararamdaman na sakit at parang bitin pa siya dun sa pyesa na pinapagawa niya. Itong ink lang na to ang pinakamahirap pumasok para sa akin, itong kulay dilaw. Di ko alam kung bakit hirap na hirap ako ipasok ito. Pero meron naman mga balat na okay naman sa kanila yung kulay na itong dilaw. Meron lang siguro talaga yung skin reaction lang siguro talaga. Pero sa tagal ko na rin nagtatato, ito talaga yung pinaka nahihirap na ipasok yung kulay dilaw. Bali dito ay nagpo-pointillism pala ako, nilagyan ko siya ng extra details sa gilid na
pointillism para medyo mas gumanda naman yung kalabasan at yung view ng design ng ating bossing. Para meron naman siyang shadow sa gilid na extra view para maganda naman siyang tignan. At ang gamit kong voltahe dito ay 3.8 volts. At ito na po pala yung finished product mga bossing. A total of 3 hours. Yun, no? Diba? Napaka-solid po nung kulay, no? Basta malagaan lang ng ating bossing yung kanyang tattoo at hindi yan kukupas. Siguro magpe-fade lang siguro mga 70% lang na fully healed yung mangyayari sa pyesa ng ating bossing. Kasi hindi naman lahat ng tattoo ay kung ano yung ginawa mo nung fresh pa siya ay yun din yung lalabas sa healing process niya. Bali yan, uuwi na po yung ating bossing at nagpapasalamat siya sa tattoo niya. Yun nga, masaya po yung ating bossing na maganda naman at okay naman yung kinalabasan ng pyesa na pinagawa niya. Yun, sa mga gusto magpatato ay message nyo lamang po ako sa aking Facebook page, sa aking messenger at paki-follow, like, and share na lang po ang aking page. Maraming salamat.